Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Palakpakan nga po natin ang Lord. Ibigay po natin sa Kanya yung pinaka-the best na palakpak. Amen! Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Napagtagumpayan na naman po natin yung isa pong buong linggo na nandun po yung pag-iingat at paggabay niya. At tunay po na napakabuti niya kasi nakikita po natin kung paano niya po tayo iningatan. Amen. Tunay po yung kanyang mga salita na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Kaya naman po ngayong umagang ito, ibigay po natin sa Kanya yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat. Sige po, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Arcely Calma para po sa opening prayer at ng worship team. Yes, Lord Jesus. This morning, let's praise and worship the Lord. Yes, oh God. We let your Holy Spirit, Panginoon, blow in this place. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to be all of my life to captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself.
Tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, kami Lord ay nagpapasalamat Panginoon sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Lord, salamat po na kami po ay dinako mo sa iyong bahay-sambahan Panginoon upang dakilain ka Panginoon, papurihan at pasalamatan Panginoon sa kabutihan mo po sa aming buhay Panginoon. Lord, salamat sa mga pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin sa loob po ng isang linggo. Salamat din po Panginoon sa mga struggles na naranasan namin. Dahil sa iyo Panginoon, kasama ka namin. Napagtagumpayan po namin ito Panginoon. Salamat Lord na tunay nga po Panginoon na nariyan ka po sa aming tabi. Hindi mo po kami iniiwan Panginoon. Lord, patawarin mo po kami Panginoon kung may mga nagawa po kaming hindi kaaya-aya po sa iyo Panginoon. Mga pagkakasala na nasalita man namin Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, pakalinisin mo po ang aming puso't isipan, Panginoon, upang karapat-dapat po naming tanggapin yung pagpapala na ipagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, dalangin ko po na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na naririto. Gayon din po, Panginoon, yung mga kasama namin sa live stream, Panginoon. Lord, i-bless mo ang mga tatayo dito sa harapan. Ganon din, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Lord, ang mga salitang ito ay magamit namin, Panginoon, upang maibahagi din po namin sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo. Dahil po yun yung aming Great Commission, Panginoon, ang ipamahagi ang gospel sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming ibang pasasalamatan, wala po kaming ibang sasambahin, kung hindi lamang po kayo, Panginoon. Dahil kayong karapat dapat, Lord, na papurihan, pasalamatan at sambahin sa oras na ito. Kaya Lord, sa umagang ito, dalangin din po namin ang gawain namin na maging tagumpay, Panginoon. Pagpalain po yung mga taong naririto, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, ikaw lamang po ang aming papupurihan, ikaw po ang aming pasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. A blessed and happy Sunday po sa ating lahat. Handa na po ba ang ating mga puso na purihin ang Panginoon sa ngapang malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos because this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Amen! Hallelujah!
we give you glory. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Yes, Jesus. How beautiful are you, Lord? It's your words, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your word, it's your love. God saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Give you glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah. How beautiful, how beautiful are you, Lord? It's your words, it's your love. How glorious are you, Lord? It's your power, it's your love that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. The crown of thorns, my King forever. With a crown of thorns, with a crown of thorns, you became my King forever. With a crown of thorns, you became my King forever. With a crown of thorns, you became my King forever. With a crown of thorns, you became my King forever. Save me, Jesus, and rescue me, and rescue me. Just a moment there, that saved me and rescued me. Just a moment there. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na napakasaya ng aming puso na paglingkuran ka, O God. At patuloy ka naming pinupuri sa oras nito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship your name, O God. We worship your holy name, O Jesus. Hallelujah. Oh, God. Oh, Jesus.
This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all the one before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all powers and dominions, all powers and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. 1,000 generations falling down in worship and sing the song of ages to the Lamb. And all will come before us, and all will believe, to sing the song of ages to the Lamb. We'll sing the song of ages to the Lamb, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. Your name
them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, holy and thrice, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hear the people say, holy, the King of Kings, holy, you are lifted high, holy, holy forever. To the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Holy, creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people say, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people say, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Tunay nga po, Panginoon, You are the highest, You are the greatest,
And your name is above all name, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, na kami ay nakasamba, na naranasan ka namin. Holy Spirit, we welcome you in this place. Lord, punuin mo po ang bawat sulok ng sambahang ito, ng iyong presensya. Ang bawat sulok ng aming isip at puso, punuin mo po ng iyong presensya. Gayon din po sa mga viewers namin, Panginoon, sa live stream. Punuin mo po ang kanilang mga puso, O God. Lord, anoint your servant this morning, O God. Anoint your word. Anoint mo po ang mga puso namin para matanggap namin ang gospel, O God. The gospel of salvation, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ito po ang gagawin namin sa langit. We will cry out. And the angels sing together with us, O God. We will cry out, holy, holy. You're holy forever, O God. Lord, hindi po kami karapat-dapat, O God. Pero salamat po na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para kami tubusin ang aming kasalanan, O God. Lord, ang aming puso ay puso ng pagpapasalamat, O God. Sa umagang ito, Lord, salamat sa mga magulang, sa mga anak, Lord, sa spiritual family, Lord, na patuloy, Lord, na naglilingkod at sumasamba sa iyo. Lord, salamat. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. Lord, ito po ay hinahanda mo kami, O God. Lord, prepare our hearts, O God, sa pagbabalik mo, O God. Ito po ang gagawin namin. We will cry out to you. We will cry out to you. You're so holy, O God. Lord, you are the name above every name. You are the greatest above every name, O God. You are in the throne. Hallelujah. Salamat, O God, that your holy presence is here in this place. Nandito ka ngayon, Panginoon. Nararanasan ka namin sa aming mga puso, O God. At buong puso po kaming nagpapasalamat na ang aming mga buhay ay binago mo, God. At patuloy na binabago. Kaya sa amin na amin ibabalik lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila. Because you are so worthy. Ang sarap pong sumamba sa iyo, Lord. Let us feel the presence of the Lord. Huwag po nating hayaan na hindi natin siya maranasan sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Nandito ka. Nandito ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Nararanasan ka namin, O God. Wala pong pagsamba pag hindi natin siya na-encounter. Wala pong pagsamba pag hindi natin naranasan ang kanyang pag-ibig. Pag hindi natin naranasan ang kanyang kagalingan. Hindi natin nakaranasan ang kapayapaan. Lord, we declare blessing upon blessing. Favor upon this place. And we claim victory this morning. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ang sarap pong sumamba, diba? Napakasarap pong sumamba. Amen. Isang pinagpala, blessed morning po, blessed Sunday to everyone. Lalong-lalo na sa ating mga viewers, kahit iba't ibang bansa po. Panalangin ko po naranasan nyo rin po ang presensya ng Panginoon, katulad ng naranasan po namin this morning. Kaya sa umagang ito po, pakisabi po sa katabi mo,
masaya akong nakasama kita ngayon. Amen? Napakasarap po. Amen? Napakasarap pong magpuri. Amen? So, ngayong umaga po ay, umpisahan ko na po yung topic po natin ay Crucified in Christ Follower. Sa era po ngayon ng social media, marami po tayong pinapalo, di po ba? FB, Instagram, ano pa po? TikTok, amen? Pero bilang isa po tayong mananampalataya, tayo po ay ang ating pong pinapalo ay ang ating tagapagligtas, which is the Lord Jesus Christ. Amen? So yun po ang pinapalo natin. Sa ngayong umaga po, ay akin pong isi-share sa inyo yung paano po talaga ang totoong mananampalataya sumunod kay Kristo. Crucified in Christ follower. Amen? So, mahirap pong maging Kristiyano. Amen? Hindi po madali. Pero habang po tayo ay sumusunod at lumalago, tayo po ay nagpapasalamat. Ang ating mga buhay, ang ating mga puso ay binago. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nagpapasalamat din po tayo sa matagumpay na Vacation Bible School kahapon. Palakpakan natin ang mga kabataan at mga magulang na sumuporta at lalong-lalo na ang ating mga teachers. Amen. At tunay nga po na ang kabataan ay pag-asa ng bayan at pag-asa ng ating sambahan. Kasi pag yung mga kami po tatanda, kayo po yung susunod dito na tatayo. Amen? Kayo po yung susunod na magtuturo, kayo ang susunod na magpupuri, at ipagpapatuloy niyo po ang gospel, ang balita, ang magandang balita ng kaligtasan. Amen? So, thank you doon sa mga nag-support. Amen? At doon din po sa San Roque, nagkaroon po kami ng BBS. Isang araw lang po kami. At napakabuti po ng Lord. Yung mga kabataan po doon, kasi mga bago po, alam niyo po, bago po yung church natin, ay napatanggap po natin sila sa Lord. Palakpakan natin si Lord. Yun po yung importante. Matanggap si Jesus Christ sa puso nating lahat. Amen? So, yun po yung ating patuloy na pinapanalangin na sa pag-share ng gospel dito sa pulpit at tayo sa ating trabaho, sa ating mga pamilya, ay maunawaan natin yung gospel. Ang sabi po dito sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for our salvation to everyone who believes, to the Jews first, and to the Greeks." Sa Tagalog po, sabi niya, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Grigo, Hudyo, ganon din sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grigo." Amen. So, gospel. Ang gospel po ito ay good news. Alam po nating lahat na bakit po na tayo nagpapatuloy na sumamba? Patuloy tayong nagpupunta dito every Sunday para patuloy nating marinig ang mensahe ng kaligtasan. Amen? So, ang mensaheng ito po ang nagpabago ng puso natin at buhay natin. Amen? So, pag hindi po ang good news na to, ay wala po tayo dito ngayon sa sambahang ito. Amen? So tayo po ay kung saan-saan tayo pupunta, parties or yung iba nagtatrabaho pa rin. Pero dahil narinig natin ang gospel, ang good news na to, tayo po ay sumasamba na ngayon. Amen? Tayo po ay nandito na ngayon, naglilingkod na. Amen? Tayo ay pinagpapatuloy natin na i-share ang gospel. Amen? So, gospel, ito ang pagdating ni Jesus Christ na matay para sa atin, nabuhay muli at babalik siya para sa atin. Sa totoong nakaranas at na-encounter ang totoong gospel, ay binago nito ang buhay natin. Pakisabi sa katabi mo, binago na ba ang buhay mo? Amen. Binabago ni Lord ang buhay natin. Amen. At pakisabi sa katabi mo, binago ka na dahil gumaganda ka at pumupugi ka. Amen. Palamakan natin si Lord. Hallelujah. Yun po yung gospel. Sabi there is only one gospel that can save. That's the gospel of Jesus Christ.
True gospel will produce who are truly crucified Christ follower. Marami po ngayong gospel na naririnig natin. Ang dami po nating pinapalo ng mga pastors. Mga sambahan, malalaki, maliliit, prosperity gospel, healing gospel, miracle gospel. Marami pong gospel ngayon. Pero ang totoong gospel lang daw po, ito po yung nagliligtas. The result of crucified Christ follower is trembles in His word. Compassion for the lost, heart for God's people. Ito po yung totoo daw na sumusunod ka, Lord. Ikaw ay nanginginig ka pag narinig mo yung salita ng Diyos. Mayroon ka daw compassion. Mayroon ka daw puso na sa mga naliligaw. Natulungan sila para ma-reconcile kay Jesus Christ. Amen? At may puso ka sa tao para maging impact ka sa mga kaibigan mo, sa family mo, at sa kakaklase mo, sa buong bayan, sa buong community. Kasi ito po ang dapat nating ginagawa bilang isang Kristiyano. Amen. Amen po ba dyan? Palakpakan natin si Lord. Yes, we listen and hear many gospels. Maraming, every Sunday, di ba si Pastor katatapos lang mag-preach ng Divine Assignment last Sunday. Ginagawa na ba natin ang Divine Assignment natin? Amen? Ginagawa natin kasi katatapos lang ng BBS natin dito. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. And it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. The life now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved and gave Himself for me. Sabi po sa Tagalog, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen, sa salita ng Diyos, di ba? Hindi na daw tayo ang nabubuhay. Amen? Ang nabubuhay na daw ay si Kristo. Amen? Sa magitan ng ating pananampalataya sa anak ng Diyos, ay tayo ay naligtas at naranasan natin ang kanyang pagmamahal at yung pagmamahal na yon ay binahagi din natin sa iba. Amen? Sa magitan ng pananampalataya. So ito po yung resulta ng isang follower na crucified na nabubuhay na hindi kay Kristo, hindi na nabubuhay sa sarili. We live a new life. Nabubuhay na pa tayo sa bagong buhay. No longer I, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, si Kristo na. To be crucified, dead to sin, alive in Christ. Amen. Ito po ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia. Paul, totoong pinagsisihan ang kanyang dating buhay. Na-encounter niya si Jesus on the way to Damascus, confronted with the reality of his sin, na bago po ang buhay niya. Amen. Yun po nangyari sa atin bilang isang mananampalataya ay mangyayari din sa iba. Pag tayo ay may bago ng buhay. At nakikita nila yung buhay natin, hindi po tayo perfect. Amen? Wala pong perfecto, si Jesus lang. Ang nakikita po nila, pag tayo ay isang mananampalataya, dumating man ang pagsubok, ang bagyo, ang pagpapala, nandito pa rin tayo sa bahay-sambahan. Hindi nandito lang tayo dahil may pagpapala o pupunta lang tayo sa simbahan para pag may sakit, magpapapray kay pastor. Kailangan po tayo ay consistent. Sabi mo consistent. Tuloy-tuloy. Kasi pag hindi tayo tuloy-tuloy, ang nangyayari po sa buhay natin na binago ay babalik sa luma. Amen? Babalik sa lumang buhay. Kaya nga sabi dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. Amen? At sabi dito sa Galatia 5:24, at pinako na sa cross ng mga nakipag-isa na kay Kristo ang kanilang laman at mga masasamang hilig nito.
Naalala niyo po, nung hindi pa tayo nakilala sa Lord, nagmumura pa tayo. Amen? Nagsisinungaling pa tayo. Nakikipag-away pa tayo. Maraming mga bagay na ginagawa pa natin na kasalanan. Katulad nito, sabi dito, our former selves have died with Christ. When we were baptized and declared Jesus as our Lord and Savior, old sin and desires natin kasama ng naipako at naibaon sa cross. Pwede ka nang magsino to temptation. Malaya ka na sa bad habits, idols, and addictions. We no longer conforming to the standards of the world. He become greater and we become less. Kaya nung tayo po ay na-born again, kailangan po natin magpa-water baptize. Ang water baptism po, di ba, last summer may mga nanay na water baptize. Ang water baptism po, ito po yung declaration natin na naibaon na yung mga kasalanan natin, yung ating nakaraan. Amen? Yung mga desire natin ay naipako na sa cross at lahat na ng bad habits natin ay atin na pong papagtagumpayan. Hindi na tayo nabubuhay sa mundo. Tapos si Jesus na ang nagiging dakila. Di ba kanina, dakila ka. Amen? Si Lord ang nagiging dakila at tayo ay nagiging mababa. We become less. Kaya pag nakita ng mga tao pag crucified na po tayo, talagang hindi na tayo nabubuhay sa sarili, binago na yung buhay natin, ang nangyayari po sa buhay natin ay nagiging testimony sa tao. Tapos sabihin ng kapitbahay, ay si Kumari, hindi na nagmamarites. Si kumpare hindi na umiinom. Di po ba? Amen? So may nabago. Hallelujah. Amen? May nabago sa buhay natin. Hindi na yung sarili natin dati. At saka madali na tayong tokso, layuan mo ako. Hindi lalapit ka sa tokso. Amen? At saka yung mga bad habits. Of course, marami tayong inoodulo. Pero ano yun? Hindi natin dapat yun nilalagay sa puso natin, mga addictions. Amen? Maraming mga bagay sa mundo na dati nating ginagawa dahil ngayon ay crucified na tayo, hindi na natin gagawin yon. Sa tulong ng banal na Espiritu. At ang ating pananampalataya ay lalong lumalago. Kasi napapagtagumpayan natin yun sa pamamagitan ng salita niya. Pagpunta sa gawain, sa ating mga fellowships, sa mga Bible study. Amen? Salamat sa Panginoon na sa sambahang ito at sa sambahan natin sa San Roque ay tuloy-tuloy ang ating mga gawain. Palakpakan natin si Lord. This is the new life we live now. We live in victory. Over sin, He died and defeated. The greatest gift is Jesus Himself, empowering, straightening, and always with us. We live to please God and glorify His name. Ito na ang buhay natin. Nabubuhay tayo ng matagumpay. Kahit maraming pagsubok. Dahil sa namatay na siya, ay kanya naman na pagtagumpayan, nang siya ay nabuhay muli, tayo ay nagtatagumpay na sa bagong buhay na to. At ang regalo na yon na si Jesus mismo, ay tayo ay napapalakas. Amen? Kasi kasama natin siya. At ang buhay natin, nabubuhay na tayo naman kalugod-lugod sa Diyos. Glory forever. Glory to glory. Amen. Yun na po yung buhay natin. We live a new life. Yun yung unang puntos natin. Yung unang puntos natin, nabubuhay na tayo, na di na tayo ang nabubuhay. Binago na tayo. Sabihin mo pa sa katabi mo, binago na tayo. Alapakan natin si Lord. Bago na. Yung po, yung resulta ng totoong Jesus Christ, crucified Christ follower. Amen? Hindi na po yung mababaw lang. Mababaw lang ang pagkakilala natin sa Kanya. Pag dauwi natin, magkakasala na naman tayo. Tapos babalik na naman sa linggo, magsasamba, hingi na naman ang tawad. Pero kung totoo na tayong binago ng Diyos, maalala po natin na, wow, may namatay para sa akin. Amen? Jesus Himself.
Namatay po siya para sa ating makasalanan, para tayo iligtas. Kaya ang ating pong mindset ay, pag kinuha na tayo, pag namatay na tayo, ang mangyayari po pupunta tayo sa langit at ang ginagawa natin katulad every Sunday, doon po ay forever and ever ang pagsamba. We will cry out, holy, holy, napakasarap. Wala na pong problema, wala na pong hindi na po tayo magtatrabaho doon. Gusto niyo po ba yun? Amen, di ba? Napakasarap na magpuri habang buhay, forever and ever. That's my favorite word, forever. Walang forever sa lupa. Sa Lord lang may forever. Palakpakan natin si Lord. Kaya habang nandito pa tayo sa lupa, I just wanna encourage you na nagtagumpay ka na. Amen? At lahat ng ginagawa natin ay to please God and glorify His name. So, we live a new life. Hallelujah. Pangalawa po, we live by faith. Ang sabi kanina, tayo ay sa we live by faith, the life now I live in the flesh. Ito daw ating katawan ng panglupa, at natin na daw po itong nabubuhay na po tayo sa pananampalataya. In the Son of God who loved me and gave Himself to me. Amen. So yung pananampalataya na yun, naligtas po tayo dahil tayo nanampalataya na Jesus ay namatay at nabuhay muli at siya ay babalik. Amen. So kung hindi po tayo nananampalataya, wala tayo dito. So ang tawag po sa atin ay mananampalataya. Sino po ang pinanampalatahan natin? Tayahan, si Jesus Christ Himself. Yun po ang nagmahal at binigay ang kanyang buhay sa atin. Amen. Hallelujah, Jesus. So yun po, we have a new life. We live a new life. Pag tayo narinig natin ang totoong gospel, a crucified Christ follower, we have a new life. Ang pangalawa, we live by faith. Sa pananampalataya natin na yan, diyan po tayo naligtas. Amen. Ito po ang hindi naiintindihan ng mga mananampalataya. Amen? Na tayo ay naligtas sa ating pananampalataya nung tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas. Ang pananampalataya natin ay kailangan yun ay nag-i-increase. At patuloy nating sinusurrender yung buhay natin. Sa umpisa mahirap. Pero pag tuloy-tuloy tayo, sabi dito, total surrender. Crucified Christ in me. Kailangan daw, si Kristo daw ay maisip natin na napako para sa atin. Di po ba pag naisip natin everyday, wow, hindi na ako gagawa ng kasalanan. Dahil pag gumagawa pala ako ng kasalanan, pinapako ko ulit si Jesus sa cross. Alam niyo po ba yun? Mga minamahal? Tuwing po tayong magkakasala, ano po ang nangyayari? Pinapako natin uli siya sa cross ng Kalbaryo. Pero kung tayo ay total surrender, napapagtagumpayan po natin to. The presence of the Holy Spirit residing in us, He is changing us from the inside out. Binabago tayo araw-araw. Pag alam nating mali, balik uli kay Lord. Humingi ka agad ng tawad. Because God is in covenant with us. Hindi po niya sasabihin na, anak, papaluin kita, pero hindi po ganun. Mapagmahal po ang Diyos. Ang gusto lang po ng Diyos, lumapit ka uli. Because we are transformed by His Spirit. Transformation begins and still we are in the process. I-master po natin yung proseso ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya po natin, yun po ang mamasterin natin. Amen? Na kailangan maniwala po tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Amen? We gain Christ when we surrender ourselves to Him. Hebrew 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Faith is confidence and trust in His Word. The object of faith
is God and His promises. Bakit po pag tayo naging Kristiyano, dati mahiyain ka? Dati wala kang lakas ng loob. Dahil sa pananampalataya, nagkaroon tayo ng kumpiyansa, ng lakas ng loob para gawin yung mga pinapagawa ni Lord. Amen? Dati ayaw mong mag-aral bilang isang kabataan. Ngayon gusto mo nang mag-aral. Gusto mong makatapos. Bilang ina, bilang ama, gusto mong magtrabaho para makatapos yung pag-aaral mo. Dahil tinulungan ka tayo ng Panginoon para magkaroon ng pananampalataya. Kasi naniniwala ka na ang salita ng Diyos yun ang magbabago sa atin. The object of faith is God and His promises. At ang mga pangako na yun ay binibigay niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa ating devotion, sa ating prayer, gasgas na. At dito, every Sunday, every Bible study, salita ng Diyos ang pinapangaral. Even today. Pag hindi po salita ng Diyos ang pinapangaral sa sambahan, hindi po totoong gospel yun. Without the Holy Spirit, without the Spirit of God, hindi po tayo mababago. Pero kailangan po nating magkaroon muna ng maniwala tayo na binago ka na. Amen? Palakpakan natin si Lord. Siya lang ang magbabago kasi ang narinig natin ay totoong gospel. Crucified in Christ, follower na tayo. Amen? The object of faith is God and His promises. So yun yung pangalawa, di ba? We live by faith. Sa Genesis 15:6, sabi dito, and Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, itinuring ni Yahweh bilang isang matuwid. Amen. Kilala niyo si Abraham. Siya ang tatay ng ating pananampalataya. Siya ang naging father of all nations. Marami siyang pinagdaanan. Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo ay mananampalataya. Nabasa po natin ang buhay niya. Maraming milagro, di ba? Hindi sila magkaanak, pero nagkasala siya dahil tinulungan siya ng asawa niya. And after that, nagkaanak sila. Tapos, yung nagkaanak na sila, sinubukan na naman sila na Lord. Kaya tayo bilang mananampalataya, wala pong humpay, hindi po natatapos ang pagsubok. Di ba, pagkatapos na isang pagsubok, mayroon na another pagsubok. Bakit? Tanong mo bakit? Dahil pinapatatag ni Lord ang ating pananampalataya. Naming katulad tayo ni Abraham. Dati Abram lang ang pangalan niya sa Genesis. After that, naging Abraham na siya. Amen? Kung dati iba ang pangalan mo, papalitan yung pangalan mo, follower of Christ ka na. Mananampalataya ka na. Amen? So itinuring siyang matuwid ng Diyos kasi napagtagumpayan niya lahat ng pagsubok. Yung mga pagsubok na yun, magpasalamat tayo. Huwag po tayong magrereklamo. Amen? Kasi yung pagsubok na yun ang nagpapatag, yun ang nag-level up sa atin. Sa ating pananampalataya, kaya pagkatapos ng pagsubok, may blessing. Pag hindi ka nag-give up. Amen? Si Abraham, hindi po siya nag-give up. Surrender po ang buhay niya. Dala-dala niya yung anak niya, tinatanong pa ng anak, Daddy, nasaan na po yung offering? Sabi niya, God will provide. Di ba minsan pag wala tayong pera, lalo na po ngayon, mga magulang, magpapasukan na. Kailangan natin ng mga matrikula, amen? Mga notebooks. God will provide. Pagkasabi mo sa katabi mo, God will provide. Magpo-provide ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nanampalataya po tayo. Mananampalataya ka na. We live in your life, we live by faith. Bakit pa tayo nandito every Sunday kung hindi tayo naniniwala sa totoong gospel? Amen? Ako po kung hindi po ako naniwala na may calling ako 8 years ago, magbigay po si Lord ng mga pagsubok. Pagsubok. Hanggang ngayon pagsubok pa rin. Hindi po natatapos. Pero
doon ko po nakita na ito pala yung calling ko, mag-share ng gospel. Ganon din po tayo mga minamahal. Ito po yung calling nating lahat bilang isang Kristiyano, hindi lang po sa pastor, hindi lang po sa mga teacher. Lahat tayo ay mananampalataya na tayo ay inatasan ng Panginoon. May mandate tayo na i-share ang gospel because of the Great Commission. Palakpakan natin si Lord. Noon po, palagi po akong nananalangin na, Lord, gusto ko lang po yung kalooban mo. Ayoko pong gawin yung hindi mo kalooban. Pag ginagawa ko po yung hindi niya kalooban, pinapalo po ako. May mga nangyayari po na hindi maganda sa akin, pero kailangan pa ba tayo paluin? Sumunod na lang tayo agad. Amen? So yun po, marami pong pagpapala after that. After 8 years. Ang ano pala ni Lord ay maging ako yung mag-share ng gospel at magkaroon ng sambahan na yung outreach po natin, di po ba? Sa San Roque. Palakpakan natin si Lord. Nasa 80% na po yung church building natin. Gagamitin po ng Lord yun sa mga mananampalataya. At hindi po, naliniwala po tayo. Hindi po tayo nawalan ng pag-asa. Hindi pa po marami yung member natin, mostly kabataan. Pero ang sabi nga po, ang kabataan po ay tayo ay matataniman natin. Yung outreach po natin sa kabila, dinala ko po yung mga bata sa kabila. Alam mo, pinayagan po sila ng mga magulang kasi alam nila kung saan sila dadalhin. Amen? So, hindi po sila papayagan. Yung ibang lugar na pinuntahan namin, hindi po pinayagan ng mga magulang. Kasi siyempre, sino pa naman kami? Baka siyempre, mga bata po yun, dadali namin sa San Roque. May mga taga-kaingin. Mga 5 lang dumating, maraming bata doon. Pero yun nga, kailangan po natin magkaroon doon ng gawain. Amen? Sa ibang lugar, para po yung mga magulang at saka mga bata ay papuntahin po sila. Kaya yun po yung nangyari kay Abraham, itinuring po siyang righteous. Pag bilang mananampalataya at ginawa mo, sinunod mo ang Diyos, magiging katulad din tayo ni Abraham. Magiging righteous din tayo. We are called to depend on Him. God did not call us because we are evil. We are evil because He empowered us so that we can depend and surrender our life to Him by faith. To know and love Him, to live for His glory. Lahat po ng mga ginamit ng Diyos, kahit kami, hindi po kami makakatayo dito. Lahat po ng mga ginamit ng Diyos sa Bible, kahit tayo pong lahat, hindi po tayo makakagawa ng pinapagawa ng Lord kung hindi po tayo nakadepende sa Kanya. We depend on Him. We surrender and depend on Him. So yung buhay na to ng pananampalataya na atin pong nilalakaran, ang gusto lang po ni Lord ay to know Him. Makilala natin Siya. Mahalin Siya. At ang buhay natin, we live for His glory nga now. To glory, to glory. Kaya pag napagtagumpayan natin yung pagsubok, ang sarap. Amen? After another month, another week, pagsubok na naman. Because God is bringing us to glory. So hindi tayo magdedepend sa sarili nating kalakasan. We depend on Him. Amen? Nagdidepende tayo sa Kanya, kaya wala po tayong ipagmamalaki. Palakpakan natin si Lord. Ito na yung susunod. Pangatlo. We live by grace. Galatians 2:21. I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Amen. Marami pong mga tao, hindi po nila naiintindihan ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Kaya po tayo naging matuwid dahil sa biyaya niya. Hindi po dahil sa kautusan. Marami po kasi galing tayo sa Catholic, di ba? May mga traditions. Lahat tayo galing sa Catholic o sa relihiyon. Pero nang nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos, naintindihan natin na we are saved by faith through grace. Tayo po ay naligtas sa pananampalataya sa pamamagitan ng pamalataya at sa grasya ng Diyos.
So every Sunday after Sunday, we are here by the grace of God. Pag naumunawaan po natin ang grasya ng Diyos, ang biyaya, ang isip po natin ay ako po, mayroon ako palagi pag naisip ko yung grace, humility, humility, humility. Pagpapakumbaba, pagpapakumbaba. Amen? Grace is the basis of our Christian faith. We believe we are saved by grace through faith. Grace, undeserved favor, cannot be earned. It is something freely given. We count on God's grace and the bridge to build in our relationship with Him. Ito po yung basis ng ating pananampalataya. Hindi po natin ito, in-earn, yung hindi natin to pinagtrabahuan. Amen? Tayo ba naligtas dahil may ginawa tayo? Di ba ganun ang tinuro sa atin dati? Amen? Gumawa ka ng mabuti para pagpalain ka. E paano kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka pinagpala? Hindi ka naman mananampalataya? Amen? Oo, hindi masamang gumawa ng mabuti, pero gumawa ka ng mabuti dahil sa grace. Dahil sa biyaya, dahil ang blessing na yun ay galing sa Kanya. Hindi ka galing sa ating sariling kakayanan. Amen? Kung sarili nating kakagayanan yan, katulad yung, di ba, nagiging cum laude, nagiging matagumpay, nagiging milyonaryo, bilyonaryo, sino tinataas? Sarili. Pero tayong mga mananampalataya, sino tinataas natin? Si Jesus. Sabi natin, glory to God. Amen. Yun ang pagkakaiba ng relasyon. Pwede naman tayong purihin. Pero always dapat ang lalabas sa bibig natin, glory to God. At sasabihin natin sa biyaya ng Diyos, narating ko ang narating ko. Dahil kahit saan tayo pumunta, maging milyonaryo tayo, dumami man ang pera, saan man tayong bansa puntahan, ikot man natin ang mundo, babalik pa rin tayo sa lupa. At tayong lahat ay mamamatay. Amen? Hindi natin alam kahit sa kapitbahay po namin, asawa ng kamag-anak namin, 35 years old, 4 ang anak inatake. Nung Friday, namatay. Amen? So kailangan talaga natin maintindihan ang gospel of Jesus Christ, that He was crucified. Pinako siya sa krus para tubusin tayo sa kasalanan at binigay niya. Pero naiintindihan natin na tayo ay hindi naligtas dahil sa mabuting gawa. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya at biyaya. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. So yung biyaya na yun ay kailangan maintindihan natin. Kasi ang iba na may misinterpret po yung biyaya. Many people misinterpret grace. The word grace daw, pag sobra sa grace, ay nagtuturo para gumawa ng kasalanan. Jesus and the Spirit of grace will not teach you to do sin and to dwell in sin. Hallelujah. Ito po ang hindi naiintindihan kasi ang mga iba pong mananampalataya, pag hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, wala pong banal na espiritu na kumikilos sa buhay at nagbabago, ang nangyayari po, ay, magkakasala na naman ako, pwede namang humingi ng tawad. Amen? Bukas, sa linggo na lang hingi ako ng tawad kay Lord. So, inaano po natin, we use grace as lasciviousness, yung inaabuso po natin ng grace. Dahil ba pwede tayong humingi ng tawad, gagawa na naman tayo ng kasalanan. So, ito po ang hindi naiintindihan ng mga Kristiyano. Gagawa tayo ng mabuti, okay, you can have a big church. Ngayon, ang lalaki ng mga simbahan. Hindi po ako naniwala sa quantity, quality. Kahit 10 lang po ang member natin. Alam niyo, ang totoo naman pong Kristiyano yun. May 100 ka ng member, hindi naman po crucified yung buhay. Hindi naintindihan yung gospel. Na ang una ay binago na tayo ng Diyos. At nabubuhay na tayo sa pananampalataya at sa grasya, sa biyaya niya. Amen? So ito po yung hindi naiintindihan. Gusto ko pong i-clarify kasi lahat kami nagpipreach. Amen? Sunday after Sunday. Lahat ng ara tayo pinapalo. Lahat ng ang pagalingan. Di ba? Ng pagpipreach. Pero napipreach ba nila si Jesus Christ?
Naalala ko po si Billy Graham, the greatest evangelist of America. One time po nag-preach po sa isang bansa, ay wala pong masyadong nag-accept kay Lord. Tapos tinanong po niya yung mga elder niya, yung mga intercessor niya, bakit walang nag-accept. Tapos sabi ng mga intercessor niya, Pastor, hindi na effective yung gospel. Amen? Kasi ang evangelist po kailangan po talaga yung gospel. Pero yun nga, siyempre tao lang minsan napapagod yung mga pastor, nakakalimutan nila ang totoong gospel. Amen? May iba silang mga iniisip, pero minsan talaga ang gospel talaga, ito po yung totoong kaligtasan ng tao. Itong dapat ang isi-share natin. Kaya, yun po yung dapat ginagawa natin bilang isang Kristiyano. Mananampalataya. Amen? Thank you po. Amen. Hallelujah. May natututunan ba? Napakaseryoso na. Palakpakan natin si Lord. Yun daw po, maraming tao na misinterpret po yung grace. Yung biyaya ng Diyos. Kasi yung biyaya na yun, pag hindi natin naintindihan, gagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero kung ang biyaya ng Diyos yung po ang nagmumotivate sa atin, everyday, nagigising tayo. Thank you, Lord, for your grace. Salamat sa biyaya. Pagtulog, salamat sa biyaya, nalampasan ko ang araw na to. Buhay pa ako. Amen? So, we live a new life. We live by faith and we live by grace. Sabi dito, we need grace. Ang kailangan natin para mabago at ang pag-asa ng next generation ay ang biyaya ng Diyos. Kailangan po nating nilang maunawaan, lalo na ang sunod na henerasyon. Kasi ngayon, instant. Everything is instant. Andyan na, di ba? Hindi na sila naghihirap ang bagong henerasyon. Hindi na naintindihan ang biyaya ng Diyos pag humingi sila bigay agad. Pero pag naintindihan nila na pag crucified ang buhay mo na hindi na, lahat ng binibigay ng mga magulang sa atin bilang mga anak ay galing sa pinaghirapan. Amen? The same thing with our salvation, naghirap po ang Panginoon para sa atin. Doon natin mararanasan na, wow, kailangan ko pala yung biyaya. Ngayon, mga kabataan ay entitled pa. Pag hindi mo nabigyan, galit sa'yo. Di ba? Galit sa magulang. Mga magulang, kaway-kaway dyan. Amen? Ganun na yung henerasyon ngayon. Na ayaw na nilang mahirapan. Amen? So kasi hindi nila naintindihan yung grasya, yung biyaya ng Diyos. Kaya kailangan po nating maunawaan ito. Amen? Sabi dito, grace changes us. Walang tunay na pagbabago ang isang tao kung hindi niya naintindihan ang biyaya ng Diyos. Sapagkat ang ating sariling lakas at kakayanan at effort, ang gagawin natin ay mapapagod tayo. Pag naintindihan natin ang biyaya ng Diyos, lahat ng nangyayari at ginagawa natin sa ating buhay ay galing lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya ito ang magpapabago sa atin. Ang sarap, di ba? Ang saya, di ba, mga minamahal, na wow, sa biyaya lang pala ako ng Diyos araw-araw nabubuhay. Hindi pala sa sarili ko, dahil pag sarili mo mapapagod ka. Kaya marami pong napapagod. At madaling mamatay po ang napakakapagod. Nadadali po yung buhay. Kasi meron po silang hinahabol. Amen? Anong hinahabol natin? Yumaman, pumunta na ibang bansa. Pari-pariho lang yung po yun. Amen? Pag hindi mo naintindihan na nandito tayo para sa biyaya ng Lord, hindi naman po mahirap ay kasalanan ang mag-ibang bansa, pero panalangin mo na, yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Pag naintindihan po natin ang biyaya, ito po yung magpapabago kasi. At ito ang magbibigay ng pag-asa. Hope for the next generation. Diba ang title ng BBS nyo, Thriving Hope. Anong ginawa nyo? Pinagtanim mo yung mga bata. Kasi pag nagtanim ka, mayaanihin. Takpakan natin si Lord. Kaya yun po bilang isang mananampalataya, yun po yung ginagawa natin. Sabi po dito, sa John 1:16, last verse na po to. And of His fullness, we all have received, and grace for grace. Sa kapuspusan ng Panginoong Hesukristo, ay natanggap natin ang biyaya.
sa biyaya. Amen? Yun po yung totoong gospel. We are crucified in Christ's follower. We live a new life. We live by faith. We live in the grace of God every day, every moment of our life. Kaya pag full na po tayo ng grace, di ba? Puspos na po tayo, kaya na nating magbigay ng biyaya sa iba. Di ba pag marami ka ng pagpapala, gusto mo nang magbigay sa church? Pastor, ito po, pinagpala po ako. Pero pag walang biyaya, hindi natin maibigay. Di ba ang sakit sa bulsa pag hindi galing sa Lord? So yung biyayang yun ang ating dapat matutunan bilang isang mananampalataya na ang gospel na pinipreach dito every Sunday, ito po ay nagbabago, nagpapabago. Di ba binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil puspos tayo. Puspos tayo ng biyaya ng Diyos. Amen. Kaya yung biyaya na yun, darating ay biyaya sa biyaya, blessing and blessing, favor upon favor will come into our life. Ang pabor ng Diyos ay umaapaw, siksig-liglig sa ating buhay kasi naintindihan natin na ang gospel ay binagbago. Binago ang buhay natin. Pag walang nabago, kaya walang pagpapala. May pagpapala man, hindi galing sa biyaya. Hindi galing sa pananampalataya. Pero anong result nun? Pagod na pagod ka. Pero pag galing kay Lord, it's easy. Madali lang. Isang prayer lang. Andyan na yung blessing. Dumating na. Nandyan na sa pintuan mo. Pag uwi nyo ngayong umaga sa mga bahay nyo, kasi dito ngayon natutunan nating mananampalataya at tayo ay natututo sa biyaya nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Anumang pagsubok na darating sa ating mga buhay, ay palagi nating isipin na nabubuhay tayo sa pananampalataya at biyaya ng Diyos araw-araw. Dumating mga pagsubok at pagpapala, ganun pa rin. Ang Panginoon pa rin ang mag-glorify. Kaya, praise God po, sabi dito, receive the fullness of His grace. Ang taong puspos ng biyaya, pag-ibig at pabor ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Sa lahat ng tao, puno ng pag-asa. At ang tanging mayroon sa puso natin ay pasasalamat. Papuri, paluluwalhati sa ating Diyos na buhay. Kaya ngayong umaga, tumayo po tayo. Lakan na si Lord. Tanggapin po natin ang pananampalataya at biyaya ng Diyos. Taas po natin ang ating mga kapatid para maranasan natin ang kapuspusan ng kanyang sukdulang biyaya sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Dapat pagukulan habag. Awitin po natin ito mula sa ating mga puso. Sinta, yes, Jesus. Habang wala ang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yes, Jesus. Hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Jesus, yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako sa linang ng tumpasan. I just
at katwiran. Kahit minsan ay di nabahiran ng kataunalan at kalwaltian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, Diyos ng pag-ibig na may malawak pa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa Buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. habang sikat Na pagdapat tungkulan ng habang at wagas mong pagsintas. Jesus. habang walang Panginoon, salamat po, Panginoon. Naranasan namin ang sukdulang biyaya mo sa umagang ito, Lord. Mo ang ginawa. Ayakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako sa hindi kayang tungkasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo Ako na hindi kayang tumasan. Oh Diyos ng pagkarungan at katuwiran na kahit minsan ay di nabahiran ng kapanalan kang walang tiyan. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na Mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa sukdulang biyaya mo. Maraming salamat na intindihan namin ang gospel of salvation, that we will live a new life. We will live by faith and we will live by grace, O God. Salamat, Panginoon, na naunawaan namin ang kaligtasan. Ang kaligtasan na nagpabago sa aming mga buhay at mga puso, O God. Lord, tulungan mo po kaming sa aming buhay na to, Lord, sa aming buhay pananampalataya, na ikaw mo palagi ang maitaas. Ay ikaw palagi ang mag-glorify sa aming mga buhay. That we will glorify you forever and ever. At sa mga tao po na hindi pa nakakilala at alam ang gospel, lalo na po sa ating mga viewers, Panginoon, dinadalangin ko po na makilala kanila, Lord. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kapatawaran. Naniniwala ako na binigay mo ang buhay mo sa akin. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo
para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Ngayong umaga, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. At sinusuko ko ang aking buhay. Tulungan mo po akong mabago at magpatuloy sa iyo. Kaya sa umagang ito, patuloy kong binibigay ang buhay ko na ikaw lamang ang maghari sa aking puso at buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you dun sa mga tumanggap. Ang pagpala ng Diyos ay nasa inyo sa umagang ito. Patuloy kayong pagpalain. Hallelujah, Jesus. Lord, ang panalangin ko po sa bawat isa na nandito, Lord, sa sambahang ito, sa mga magulang, sa mga anak at ang buong pamilya, Panginoon, na maintindihan namin ang gospel, O God. Salamat sa pagbabago. Salamat sa pananampalataya. At salamat sa biyaya na nararanasan namin araw-araw. We'll continue to glorify your name, O God. At panalangin ko na patuloy silang pagpalain. Blessing and blessing upon their family, favor upon favor. I declare, O God. I declare salvation, deliverance, healing, joy, peace, love, O God. Maranasan namin ang pagmamahal mo araw-araw, O God. Dahil ang pagmamahal mo at ang biyaya mo ang kailangan namin, O God. Maraming salamat, O God. Ngayon pa lamang, Lord, lahat ng panalangin, ng bitbit na panalangin ng bawat isa ay tinugon mo na. Because this is the house of answered prayer. And we'll continue to pray for one another. We'll pray for our children. Aming mga anak, Lord, na nag-aaral, Lord, sila po ay makakatapos. Ingatan mo sila, protektahan mo sila sa gawa ng kaaway, lalo ng kanilang isip at puso, O God. Lord, mapaging pagpapala sila sa kanilang mga magulang at pagpapala sa sambahang ito, O God. Ang may pagpatuloy namin ang gospel, O God. Lord, ang mensahe ng kaligtasan. Salamat, Panginoon. Taos puso kami nagpapasalamat sa umagang ito na sinamahan mo kami. Naranasan ka namin. We encounter you, Jesus, the true gospel of Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah, Jesus. Lord, we continue to glorify your name forever and ever. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.